Mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Patuloy po nating ihatid ang Ebanghelyo ni San Juan at sa araw na ito ay ating tatalakayin ang Juan Kapitulo 10, versikulo 22 hanggang 42. At ito'y ating babasahin. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo? Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos na sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinapagawa ng aking Ama, huwag ninyong akong paniwalaan. Ngunit, kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa.
kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Hordan, sa puok na noong unay pinagbabautismuhan ni Juan. Nananatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 10, versikulo 22 hanggang 42. At ito ngayon, mga minamahal, ang ating himay-himayin, bawat saknong ng mga talata. Sa unang saknong, Juan Kapitulo 10, versikulo 22 hanggang 24, ay si Jesus ay nandoon sa templo ng mga Hudyo, na ang tawag ay Templo ni Solomon. Habang siya ay nasa portiko, ay maraming nakapaligid sa kanya at may mga katanungan. Ibig nilang matiyak kung si Jesus ang Kristo na kanilang Mesiyas. Dito sa versikulo 24, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang aking mga ginagawa sa pangalan ng aking Ama ay nagpatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tropa. So kahit na si Jesus ay paulit-ulit na tinatanong ng mga Hudyo kung siya nga ba ang Kristo, sinasagot sila ng tuwiran. Nasabi ni Jesus sa kanila, noon ko pa sinasabi sa inyo na ako ay galing sa Ama. Isinugo siya, si Jesus, upang ipangaral sa kanila ang pagpanumbalik ng mga Hudyo muli sa Diyos. At isinugo siya upang magpapatawad sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pagalingin ang mga may sakit at panumbalikin ang paningin ng mga bulag, panumbalikin ang pandinig ng mga bingi, palakarin muli ang mga pilay, at ang lahat ay makatanggap ng mga kapahayagang katotohanan mula sa Kanya sa magitan ng paggawa ng mga himala upang sila'y maniwala na siya ay nanggaling sa Ama. Ngunit bakit hirap na maniwala sa Kanya ang mga Hudyo? Dahil siya ay lumalabag ayon sa mga Hudyo, nilabag ni Jesus ang araw ng pamahinga. Dahil pinapagaling niya ang mga may sakit sa araw ng Sabat o araw ng pamamahinga. Ibig sabihin,
Si Jesus ay lumalabag sa kautusan ni Moises, kaya nga ibig siyang batuhin, dakpin, hulihin, at papatayin. Ngunit dahil sa gusto nilang manggaling mismo sa bibig ni Jesus, ang sagot na sabihin ni Jesus na siya ang Kristo, kaya patuloy nilang kinukulit si Jesus. At di naglaon ay sinabi mula sa bibig ni Jesus kung sino siya. Ngunit ayaw pa rin nilang tanggapin, kaya binabato. Or andoon yung paghanda nila ng pagbabato kay Jesus. Kaya sa Juan Kapitulo 26, versikulo 29, sabi ni Jesus, ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maagaw sa akin inuman. Ang aking Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay isa. So, unti-unti na namang ipinakilala ni Jesus na ang Diyos ng Israel ay kanyang Ama. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sinabi pa niya, ako at ang Ama ay iisa. Kaya sa versikulo 31, ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Yan ang sitwasyon, mga kapatid. Habang nangaral ang Panginoon Kristo, na tinatanong ng mga Hudyo, kung ikaw talaga ang Kristo, sabihin mo sa amin ng diretsahan. Sabihin mo sa amin ng tuwiran upang kami ay hindi na mag-alinlangan. Ngunit ang sinabi ni Jesus, hindi kayo naniniwala sa akin dahil hindi kayo aking mga tupa. Dapat ninyong malaman. Sabi niya sa versikulo 29, ang aking Ama na nagbibigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ibig palabasin ng Panginoon Kristo ng mga Hudyo dahil hindi sila sumasampalataya sa Kanya na siya ay nanggaling sa Ama. Sila ay hindi mga tupa ng Diyos. Hindi sila alagad ni Jesucristo. Kaya hindi sila naniniwala, hindi sila nakikinig sa mga sinasabi ni Jesus. At muli nagpakilala si Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Kaya sa versikulo 30, nang sinabi ni Jesus na ako at ang Ama ay isa, sa versikulo 31 naman, ang mga Hudyo'y muling kumuha ng mga bato upang batuhin siya. Ito, mga minamahal, ang kahalagahan na dapat malaman din natin na mga Kristiyano na sumasampalataya kay Jesus. Tayo ay pinagpala dahil narito ang magandang balita ng katotohanan. Nasusulat dito ang Old Testament at New Testament.
Narito ang Biblia ng kapanahunan ng Old Testament, Israel, ng mga Hudyo, at Biblia ng Bagong Tipan, ang New Testament, na nalimbag at naisulat ng mga apostoles tungkol sa pangaral ni Jesucristo at ang kanyang mga paliwanag tungkol sa Old Testament. Kaya dito, madali nating malaman ang katotohanan. Ngunit dahil sa kapanahunan ng unang siglo, nang kausap ni Jesucristo ang mga Hudyo, ang Biblia sa panahon na yon ay Old Testament. Mga kautusan ni Moises at ng mga propesiya ng mga propeta, aklat ng mga awit. Kaya ang Bagong Tipan ay hindi pa nasusulat. Sa kapanahunan nang nangangaral pa ang Panginoon Jesucristo, dahil lahat ng kanyang mga ipinapangaral ay iyon naman ay unti-unting isinusulat ng mga apostoles, kaya nalimbag ang New Testament. Kaya sa pangaral ni Jesucristo sa panahong iyon, Old Testament Bible ang kanyang ipinapahayag at nagbigay siya ng mga paliwanag at tungkol sa mga katuparan ng hula. Kaya dito, mga minamahal, nang sinabi ni Jesucristo sa Juan 10:30 na ako at ang Ama ay isa, ay babatuhin siya ng mga Hudyo. Kaya tinatanong ni Jesus, bakit ninyo ako babatuhin? Sa versikulo 32, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lamang. Nakita niyo mga minamahal? Ayaw nilang paniwalaan si Jesus, na siya ay nagsasalita at gumagawa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama. Kaya nang sinabi niya, ako at ang Ama ay isa, babatuhin siya ng mga Hudyo. Nang tinanong niya, ba't niyo ako binabato? Sabi ng mga Hudyo, nilapastangan mo ang Diyos. Nagpapanggap ka na isang Diyos. Iyon, mga minamahal, ang kadahilanan kung bakit mahalaga ang kaalaman sa Old Testament at New Testament. Dahil sa ang nasusulat sa propesiya ay darating sa kanila ang Mesiyas, ang kanilang tagapagligtas. Ngunit nang dumating na ang kanilang Mesiyas, ayaw naman nilang paniwalaan at tanggapin. Kaya nagagalit sila kay Jesus dahil sabi nila, ikaw ay tao, nagpapanggap kang Diyos. Muli nagpaliwanag si Jesus nang sinabi nila, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Papaano ninyong masabi ngayon na nilapastangan ko ang Diyos
sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Katuwirang sinagot ni Jesus ang kanilang mga pag-alipusta sa Kanya. Sinabi ni Jesus, ba't niyo ako babatuhin nang sinabi kong ako at ang Ama ay isa? At bakit ninyo sabihin nilapastangan ko ang Diyos? Samantalang ako ay anak ng Diyos. Tuwirang nagpakilala si Jesus na siya ay anak ng Diyos. Iyon ay katuparan ng hula sa Isaiah 7:14 at Isaiah 9:6 na itong mga Hudyo, lalo na ang mga kaparian, ang mga Pariseo, alam nila ang tungkol sa hula ni Isaias. Ngunit nang makita na nila ang katuparan ng hula, na dumating na nga ang tao na sinasabi sa hula, ay ayaw pa rin nilang paniwalaan. Na kung ating tingnan ang hula ni Propeta Isaias sa Isaiah 7:14 na sinasabi, kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Ang propesiyang ito ay natupad sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Nagdalang tao ang isang birhen, ang pangalan ay Maria, at ang kanyang dinadalang tao, ang Ama ay ang Espiritu Santo, ang Diyos Ama. At ang kanyang pangalan ay Jesus. Isaiah 7:14, katuparan ng hula, Mateo Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. At dito, ang batang lalaki ay tawaging Emmanuel. Ibig sabihin, God with us. Ang Diyos ay suma sa atin. Natupad ang hula. Ipinanganak ang bata ng tawag ay Jesus, tawagin siyang Emmanuel, God with us. At isa pang katuparan ng hula, Isaiah 9:6 na sinasabi ng hula, sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Natupad ito sa hula. Ang katuparan nito ay Juan, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 34. Kaya nakita na nila ang tao na siyang katuparan ng hula. Nakita na ng mga Hudyo si Jesus na siya ang katuparan ng hula. Ngunit ayaw nilang paniwalaan na si Jesus
ang katuparan ng hula sa sinasabi ni Propeta Isaias. Dahil kilala nila ang pamilya ni Jesus. Ang kanyang ama ay si Jose na isang karpintero. At ang kanyang ina na kanilang kapitbahay na si Maria. Ngunit bakit hindi nila paniwalaan na si Jesus ang katuparan ng hula, na siya ang kanilang Mesiyas? Kahit sasabihin ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Inaakusahan pa siya nila, pastangan niya ang Diyos. Nagkunwari siyang Diyos, samantalang siya ay tao. Bakit gayon, mga minamahal? Kasi sabi ni Jesus, hindi kayo aking mga tupa. Hindi ninyo naunawaan, hindi ninyo narinig, hindi ninyo inuunawa ang aking tinig. Ang tinig na yun ay mismo ang nagsalita, ay ang Ama na nasa Kanya. Kaya nga sinasabi niya, ako at ang Ama ay iisa. So sa katuparan ng hula, mga minamahal, nandoon na si Jesus, ang katuparan ng hula na siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng Israel. Ngunit binulagan sila nang walang pagkaunawa, ang bubulag sa kanila. Ayaw nilang intindihin at dinggin ang sinasabi ni Jesus, samantalang alam nila ang tungkol sa hula. Ang nagpahirap lang dito, dahil ang kaharap nila ngayon ay tao katulad nila. Ang hindi nila alam, yaong nasusulat sa New Testament, kasi sa panahon nun, wala pang New Testament. Ang nasulat pa lamang ay Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, isa sa mga hula ng buong aklat ng Old Testament. Alam nila na darating ang Mesiyas, ngunit ayaw nilang tanggapin na dumating na ang kanilang Mesiyas. Dahil kilala nila ng ama ni Jesus ay si Jose, karpintero. Si Maria, kapitbahay nila. Ano ang inilingid dito, mga minamahal? Ang inilingid dito ay ang pagbaba ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa kapanahonan ng bautismo. Na si Jesus ay sa edad 30 ay binautismuhan ni Juan Bautista. Habang si Jesus ay lumalapit kay Juan upang magpabautismo, nakita ni Juan Bautista ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na bumababa galing sa langit. Ng kanyang binautismuhan si Jesus. Ang Espiritu Santo sa anyo, hugis, kalapati, tumahan kay Jesus. Nagsasalita ang Espiritu Santo, siya ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalugdan. Sabi ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, siya ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Ang pangyaring ito ay hindi ito nalalaman ng mga Hudyo. Ang pinahayagan lang dito sa panahon ng pagbautismo ay si Juan Bautista. Kaya nakaalam lang dito mismo ang anak ng Diyos, si Jesus at si Juan Bautista. Hindi ang buong Israel. Ito po ang lihim, ang misteryo ng anak ng Diyos.
Kaya siya anak ng Diyos dahil tinahanan siya ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, sa Isaiah 9:6, ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan. At sa Isaiah 7:14, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin, God with us. Natupad ang lahat ng hula na ito sa panahon ng pagbautismo kay Jesus. Ang Diyos ay nasa piling na ng mga Israelita dahil ang Diyos na Espiritu Santo ay tumahan sa katawan ni Jesus. Na si Jesus sa panahong nakipag-usap sa mga Hudyo ay hindi alam ng mga Hudyo na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay kapiling ni Jesus na sa loob ng kanyang templo na ang katawan ay si Jesucristo. Kaya ang tingin nila kay Jesus, tao, katulad nila. Kaya nang sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa, babatuhin siya. Dahil sabi ni Jesus, nilapastangan niya ang Diyos. Sabi ni Jesus, bakit ko lapastanganin ang Diyos? Nagsabi ako sa inyo ng totoo, ako ang anak ng Diyos. Dito mga minamahal, ang propesya ay naganap kay Jesus. Nang sinabi niya na ako at ang Ama ay isa at babatuhin siya, nagsabi ng totoo si Jesus. Dahil nang si Jesus ay tinahanan ng Diyos Ama, ang kanyang katawan, siya ang nagiging katawan ng Diyos. Nasa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ng Diyos. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita at sa magitan ng bibig ni Jesus ay nagsasalita ang Diyos sa mga Israelita. Ito ang sinabi sa Hebrew Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Na ito ang sinasabi. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya ay nagsalita sa atin sa magitan ng kanyang anak. Sa magitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamayari ng lahat ng bagay. Ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Ganyan mga minamahal ang patotoo ng banal na kasulatan. Ang misteryo ng Diyos ay nasa katauhan ni Kristo Jesus. Ngunit dahil sa ayaw paniwalaan ang taong si Jesus, babatuhin siya ng mga Hudyo dahil nilapastangan niya di umano ang Diyos Ama na kanilang kinikilala na kanila ring Ama. Yan ang misteryo, mga minamahal, nakatagong lihim na nakaalam lamang ay iilan-ilan lamang. Hindi lahat
ng buong bayan ng Israel ang nakaalam sa misteryo, ang lihim tungkol kay Jesucristo na ang kanyang katawan ay tinahanan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Kaya nang sinabi ni Jesus, ako at ang Ama ay isa, ang nagsalita doon ay ang Ama. At sabi ni Jesus, hindi ako ang nagsalita sa aking sarili. Hindi rin ako gumagawa ng mga himala sa aking sarili, kundi ang Diyos Ama na nananahan sa akin ang siyang gumagawa ng lahat. Kaya sabi ni Jesus, kung hindi niyo ako paniwalaan, dahil ako'y nakita ninyo na tao katulad ninyo, ngunit paniwalaan ninyo ang aking ginagawa. Dahil ang Ama na suma sa akin ang gumagawa ng lahat ng mga bagay, kung ano ang kanyang sinasalita, ay aking sinasalita. At kung ano ang kanyang ipinapagawa sa akin, ay aking ginagawa. Kaya, ayan mga minamahal, ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. Bagamat siya ay tao, siya ay tagapamagitan sa Diyos at mga tao. Bilang tao, nahayag sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Ngunit, bilang tao, si Jesus ay hindi Diyos. Siya ang Kristo ng Diyos. Kaya nga tinatawag siya na Jesucristo. Siya ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nanahan sa Kanya. Ang Diyos Ama ang siyang nagsasalita sa harap ng mga Hudyo at ito ay lumalabas sa bibig ni Jesucristo. Ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay gumagawa ng lahat ng mga himala. Dahil ang lahat ng kapangyarihan at ang buong kapuspusan ng Diyos ay nahayag kay Jesucristo sa laman. Kaya lang sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa, ito rin ang katuparan ng hula. Iisa sila sa pangalan. Ang pangalang Jesus sa Hebrew ay Yeshua. Jehovah is Savior. Yan po ang pangalan ni Jesus. Sa ibang salin, Yahweh is Savior. Kaya nga, Jesus is Savior dahil Yeshua. Yahweh is Savior. Jehovah is Savior. Jesus is Savior. Yan ang isang pangalan ni Jehovah at ni Jesus. Isaiah 9:6 at pinapatunayan ni Apostol San Pablo sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 11 na sinasabi, magpakababa kayo tulad ni Kristo, Jesus, na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay sa Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan.
Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ganyan mga minamahal, ang Panginoong Hesus, ang Kanyang pangalan na sinabi niya, Ako at ang Ama ay isa, ang pangalan ni Hesus ay pangalan ng Diyos Ama. Isaiah 9:6, Pilipos 2:5 hanggang 11. Kaya ang lahat ng mga tao, mga relihiyon na sa ating kasalukuyan ay hindi sinasamba si Jesus bilang Diyos Ama. Sila ay katulad ng mga Hudyo na hanggang ngayon ay hindi naniwala na si Jesus ay ang Kanyang pangalan, pangalan ng Ama at pangalan ni Jesus ay iisa. Kaya sabi ni Jesus, Ako at ang Ama ay isa. Yan po ay katuparan ng hula, Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, at Juan 10:30, at Pilipos 2:5 hanggang 11. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalon Labrador Jr. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen and amen.